Mapagpalang Monday mga kaagila, dahil 10 AM na, oras na ng ating Mission Monday Testimony. Dahil dito sa iTeams, araw-araw, mission! Last week ay natungayan natin ang istorya ni Sister Andy Guzman at napatunayan natin na ang provision ni Lord ay laging on time sa kanyang misyon. Dahil ang Diyos na nangako ay tumutupad sa kanyang pangako. At for today's video naman, matutungayan natin ang istorya ni Kuya Mercian Yabut! Siya ang missionary natin na naka-long term sa Singapore. Ngayon, ibabahagi naman niya sa atin kung paano niya naranasan ang kapangyarihan ng Diyos na kung paano ang imposible ay naging posible. Kaya naman, halina at sama-sama tayong mapagpala, panoorin natin ang istorya ni Kuya Mercian Yabut! Amen, amen. Magandang araw po mga ka-iTeams, mga kaagila. Ako nga po pala si Brother Mercian and I was assigned to share the testimony of God today in my life. So maraming salamat po sa opportunity and privilege na makapag-share ng kabutihan ng Diyos sa aking buhay. And I hope and I pray yung aking pong testimony today will be a blessing to all of you and especially makapagbigay ng glory sa ating Panginoon. Again, ako po si Brother Mercian Yabut, and I'm turning 49 na po sa October 10. Yan, amen po. Meron po akong nag-iisang asawa, si Sister Badet po. Siya po ay 43 years old. At meron na rin po akong nag-iisang anak, si Aaron Miguel. Siya naman po ay magna 19 sa September 23. At kami po ay taga-GMA Cavite. But currently, kami po ay naandito sa Singapore. We are working, my wife and I are working and yung aming pong anak na si Aaron ay nag-aaral po dito. So, share ko lang po ako po ay OFW. OFW po ako dito sa Singapore, kaming mag-asawa. And it was a life-changing day, mga kapatid, when the Lord found me here in Singapore. Little did I know, July 3, pumunta ako ng Singapore. The same day that changed my life and my eternity. Guess what? Hindi ko hinahanap ang Panginoon. Pumunta ako ng Singapore para maghanap ng trabaho, but God found me there. The same day, may isang tao na nag-share sa akin ng gospel of the Lord Jesus Christ. That Jesus Christ died, buried, and 3 days later, He rose back again just to save me. At ginawa niya yan para magkaroon ng personal na relasyon ako sa Kanya. Binayaran niya yung ang aking kasalanan. Yung penalty na hindi ko kayang bayaran, binayaran niya ng Kanyang banal na dugo. I was saved by grace through faith. Amen. Napakabuti ng Panginoon, Sa mga panahon, back in my teenage years, pwede ako mamatay eh. But God is so good, He saved me, July 3, 2008. And my name was written in the book of life. At meron na akong eternal life. Di ba? Napakabuti ng Panginoon, Amen. July 3, 2008, the same day, I got saved. At alam niyo ba, Thursday yon, July 3, 2008. And following Sunday, nag-attend na ako ng church. And this time, iba na po. Kasi iba na. I attended worship service with understanding of my new position in the sight of God. Ngayon, anak niya na ako. John 1:12 says, "But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God. Even to them that believe on His name." At yan yung nangyari sa akin.
Napakabuti ng Panginoon. At nagpunta po ako dito sa Singapore as a tourist. Wala po akong work. Naghahanap lang po ako ng work. At meron lang po akong 2 months para makahanap ng work. And 1 week na lang, wala pa ako nakukuha ng trabaho. But I got saved. Amen? Nakuha ko na yung pinaka best gift ever na dapat kong matanggap, and that is eternal life. Kaya lang, yung primary purpose ko back then na makakuha ng trabaho, 1 week na lang uuwi na ako ng Pilipinas. Tinawagan ko na si Mrs. Ano pa noon, nung panahon pa na yon, Yahoo Messenger pa. Sabi ko, kasi honey ang tawag ko sa kanya. Paano yan? Wala akong work, 1 week na lang. Uuwi ako ng Pilipinas nang wala. Sabi niya sa akin, di kung wala, di umuwi tayo rito, bumalik ka rito, mag-umpisa tayo ulit. But, mga kapatid, 5 days may tumawag sa aking employer. At na-hire po ako. Amen? Napakabuti ng Panginoon, di ba? Sinubok niya yung aking faith. Akala ko uuwi na ako. Uuwi ako nang wala, but I got saved. Amen? Pero hindi niya hinayaan yon. 5 days before mag-expire yung aking tourist pass, binigay niya ako ng work. At yung work na yon, 2008, hanggang ngayon, yun pa rin yung company na pinapasukan ko. Di ba napakabuti ng Panginoon? Amen? Napakabuti ng Panginoon. God has been incredibly good to me. A living testimony of His goodness and care, even for a sinner like me. At naniniwala ako, mga kapatid, na hindi lang ako nakaranas ng ganyang kabutihan ng Panginoon. He not only brought me a loving friend dito sa Singapore, but also introduced me to saved friends who drew me closer to Him. Mga kapwa naman nananampalataya yung kasama ko ngayon, 2008. And from that day on, I started attending Bible studies, fellowshipping with like-minded believers, and surrounding myself with people who love sharing about God's goodness. Diba? Nakakatuwang isipin. Galing ako sa mundo, pero dinala ako ng Panginoon sa kanyang sariling mundo, sa kanyang kingdom. God's gift of salvation through Jesus ignited a passion in me. Anong passion yun? To share that gospel to others. After a year of working, I returned to Philippines. Vacation 1 month. Nagbakasyon ako. Eager to share the free gift of salvation na na-receive ko dito sa Singapore. Una kong isinare, alam niyo kung kanino? Sa akin pong may bahay. Sa aking may bahay, sumunod sa aking nanay, sa aking mga mahal sa buhay, at sa aking mga kaibigan. Yan po yung naging priority ko. And as a new believer, mga kapatid, syempre hindi ko pa alam yung mga kabisado yung mga verses na yan, ano? Talagang kinakabisado ko siya para pagkaharap ko sa kanila, alam ko na yung sasabihin ko. Eto na, siniran ko si Mrs. bago kami matulog. Habang sinesiran ko siya, nakangiti lang siya. Mixed emotions, mixed feelings. Hindi ko alam kung anong nasa isip niya. Tinatawanan niya ba ako dahil kung ano-ano yung sinasabi ko? Tinatawanan niya ba ako o dahil may pagbabago na sa aking mga sinasabi? Amen? Nakakatuwa. Nakinig lang siya. Nakinig siya. Mixed curiosity siguro yung nangyayari sa kanya. Maybe tinatanong niya, what happened to me? Though she didn't immediately respond, I thank God for the opportunity to share God's words and the unconditional love sa aking may bahay. Amen? And next, I shared the gospel with my mother. And praise God, she accepted the Lord Jesus Christ as her personal Lord and Savior. At ganun din yung aking may bahay. Di ba? Napakabuti ng Panginoon. Hindi niya lang ako binigyan ng trabaho sa Singapore, niligtas niya pa ako sa tiyak na kapahamakan sa impyerno, sinunod niya pa yung aking may bahay at ang aking nanay naging alcoholic noon. Amen? Siyempre, hindi natapos doon. Sinundan ko ngayon ang mga kaibigan ko. Eto na sa mga kaibigan ko.
As I held a Bible and shared the good news to my friends, one of them said, etong sabi ng isa, ano nangyari sa'yo, pre? Baliw ka na yata, ah. Sakit nun. I am holding a Bible, tapos sasabihan akong baliw dahil sinishare ko yung gospel that the Lord Jesus Christ loved them, at yun yung maririnig ko. Napakasakit, mga kapatid. Kasi, ine-expect nila na ang dadalhin ko, case ng mga beer. Pero iba eh. Iba na yung case. I have a free gift of salvation na gusto ko sa kanilang i-share. To them, mga kapatid, hindi ako normal. Ako na yung hindi normal kasi ako yung may hawak ng Bible. Diba? Nagiging abnormal tayo pag nagmamahal tayo kay Kristo. Dahil mahal natin ang Panginoon, gusto natin silang maligtas, tayo na yung baliw. Tayo na yung abnormal. And as a new believer, mga kapatid, I felt a bit discouraged. Medyo na-discourage ako. Nasaktan ako kasi mahal ko itong mga kaibigan ko to eh. Kainuman ko to, kasayahan ko to eh. Gusto ko rin maranasan nila yung naranasan ko. But, I did what I had to do. I just shared the gospel in my Jerusalem. Kasi sila yung Jerusalem ko eh. Acts 1:8 says, but ye shall receive power after that the Holy Ghost come upon you. And ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and into the uttermost part of the earth. Sila yung Jerusalem ko. Kaya kailangan ko silang ma-reach out. Every year, I return to Philippines from Singapore to do the same thing. Visit my loved ones and friends, sharing the gospel of Jesus with them. Naging habit ko na ito. Naging habit ko na siya. I felt like something was lacking in my life if I couldn't share the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ that saved. Parang kulang na yung buhay ko pag hindi ako nakakapag-share ng gospel. It's just how I become wired. Connected sa salita ng Panginoon. While I become wired, tinitingnan nila akong weird. Di ba? Ang galing ano. Tayong sumusunod, gumaganap ng salita ng Panginoon, tayo yung weird. And that's my heart's desire. My heart's desire, mga kapatid, lahat sila maligtas din, gaya ng kaligtasan na natanggap ko. And one of the purpose, mga kapatid, heart's desire ko, is to be with my wife and my son. Madala ko rin sila sa Singapore. Walang magulang, walang tatay o asawa na mapalayo, gustong mapalayo sa mga mahal sa buhay, di ba? At ang purpose ko, primary purpose ko, so we could worship together as family. And alam nyo ba? After 2 years, God is so good. Nadala ko sila dito sa Singapore. Amen? Di ba? Ang galing ano? Ang galing ng Panginoon. And we serve in a local church together. Ang galing ng Panginoon. Babalikan natin sa pagiging mangingino, mananayaw, mambabae, muntik ng madisgrasya, nagkasakit ng maluba, hindi nakapagtrabaho. Pero eto ngayon, kasama ko na yung aking mag-ina after 2 years. We are serving in a local church. My wife got baptized and amazingly, my son understood the gospel during his primary school. And he accepted Jesus as his personal savior too. Diba? Amen yun. Amen na amen talaga doon. A testament to God's goodness. Napakabuti ng Panginoon sa aking buhay. And as a family, mga kapatid, siguro yung mga nakakaalam na nakarating na dito sa Singapore, yung Orchard, yung Lucky Plaza. As a family, talagang sinusuyod namin yan. Kaming tatlo. Si Aaron, si Sister Badet, ako. Nagsosolvining kami dyan. Amen? Having my family involved in God's ministry truly made the joy of the Lord is our strength. Amen? My wife
serve in the choir. Children's ministry, lahat. At any other women's ministry in the church, nandun siya. And my son, dito rin po siya natutong mag-violin. Tumutugtog din po siya para sa Panginoon. AB ministry rin siya. Nandyan din siya. Di ba what a joy? What a joy. What a goodness of God. 3 John 1:4 says, I have no greater joy than to hear my children walk in truth. Nakakatuwa po na makita yon. Amen? And 2013, ito na po, 2013, the Lord impressed on my heart the calling to serve Him full-time. Full-time, tinawag ako ng Panginoon 2013, specifically as a missionary. As a missionary. Pero alam niyo po kung ano nangyari? I was so afraid. Itinago ko lang po yan sa puso ko. And my faith was overshadowed by my fear. Natabunan ng fear yung aking faith. Sinarili ko yung tawag na yun ng Panginoon. I was actively involved in the ministry. Patuloy pa rin ako. Faithfully ginagawa ko. Soul winning, song leading, singing in the choir, ushering, holding Bible studies, preaching, visitations. Lahat po yung ginagawa ko. Pero yung takot ko na sumunod sa panawagan ng Panginoon to be a missionary, andito lang. Andito lang. Ironically, nag-i-encourage ako ng mga believers to surrender their life in the full-time ministry, and they did. Pero ako na nag-i-encourage, hindi ko magawa. I struggled to do the same myself. Diba nakakalungkot? Fear held me back. Alam niyo yung takot ko? Fear of losing my income. Fear of not being able to support my family. And fear of not being able to send my son to school. That thought of becoming a missionary seemed frightening. Nakakatakot para sa akin. So many questions at the back of my mind. 2013. And 2013, mga kapatid, my heart also yearned as my mission field or mission country ay yung Canada. Canada po, 2013. But, again, yung takot ko nandito. And isa pa, mahirap kumuha ng visa sa Canada. Di ba? Ang daming challenges. Despite serving faithfully, doubts filled my heart. Meanwhile, mga kapatid, my heart also yearned to move to Canada. Kasi yan po talaga yung heart's desire ko, 2013 pa. Yan din yung aking maging mission field. But sabi ko nga, getting a visa, hindi ganun kadali. It's very challenging. And despite faithfully serving the Lord, yung doubt sa puso ko nandun pa rin. Talagang wala na. I'm losing hope. I'm losing hope to fulfill the calling of God in me because of my faithlessness. Biruin mo, nagsaserve pero faithlessness pa rin. Bakit ganun ano? I just keep on praying. Sabi ko, Lord, maging faithful na lang ako sa gawain na in-entrust mo sa akin. Bahala ka na po. Ganun na lang ano? Takpan mo yung aking fear. Fast forward. Eto na. Ito na po. In 2022, ang bilis na ang fast forward na tayo. 2022. A friend, kaibigan ko po, mananampalataya, asked us to accommodate two pastor friend. Meron siyang dalawang kaibigang pastor kasi normally ito pong bahay namin, talagang daanan na po ito ng mga missionaries, pastors na nagbibisita for few days dito sa Singapore. And 2022 mga kapatid, meron akong kaibigan na nagsabi nga na pwede ko daw bang i-accommodate yung dalawang pastor.
At alam niyo po ba yung dalawang pastor na ito? Si Pastor George Iaras at saka po si Pastor June Acera. For few days, ayoko pa. I was hesitant kasi may sakit ako nung araw na yun eh. May sakit ako nung araw na yun and I do not want to entertain strangers. Hindi ko naman to kilalang mga to. And even though our house, sabi ko nga, is often used para ng mga missionaries na dumadaan, yung wife ko, kinonvince niya ako, sige na, tanggapin mo na. Tanggapin mo na. Men of God din eh. Bakit mo iiwasan? And the Holy Spirit as well convicted me not to refuse the man of God. So, unaware, they were part of International Teams Philippines. Ito palang dalawang pastor na to, members ng International Teams Philippines, which had just held a conference in Singapore. Meron pala ditong naging conference ang item sa Singapore 2022. And during their stay, suddenly, napag-usapan namin yung aking puso sa pagbimisyon. Napag-usapan namin, out of nowhere, bigla na lang pumasok yan during our conversation. And suddenly, they introduced to me yung items. Ang galing, ano? Inintroduce nila sa akin yung items. An organization that assists people who have the heart in mission. May heart sa mission, pero walang access sa lugar na gusto nilang puntahan. Ang galing, meron pa ng mga ganung organizations just like items. Napakabuti ng Panginoon, ano? And that's how my journey began with items. Ito na po. Pastor George introduced me to Ate Adora. Ate Adora Mendoza. Siya yung aking naging trainer sa Access One. And during that time, mga kapatid, online ako kasi nasa Singapore ako eh. So online kami. Si Ate Adora yung aking trainer at si Ate Ate Jam. Si Ate Jam, kabats ko pala yan sa Access One kay Ate Adora, no? And 2023, fast forward again, I flew to Taiwan for my Access 2. And praise God, mga kapatid, Access 2, I passed with my trainers during that time, si Ate Ana at si Ate Joyce. Kami yung batch 261 Taiwan. Amen. Praise the Lord, ano? And being part of items, nakaka-addict pala. I become addicted. I look forward to every Thursday online fellowship. Parang gusto ko lagi may naririnig about mission. Ganon yung pakiramdam ko, no? I gained friends and found a sense of family in items. Kahit bago lang ako, nare-recognize nila ako. Not knowingly, yan pala talaga yung puso ng isang mananampalataya sa kapwa mananampalataya. At natagpuan ko yan sa items. Amen? Magkakaiba tayo ng denominations, pero yung pagmamahal, nagkakaroon tayo ng common ground, si Kristo. At yung ating goal, global mission. Amen? Ang galing, ano? And I'm so addicted na ayokong uma-absent sa mga Thursday fellowship, online fellowship. Amen? And I'm so thankful to Pastor Gani. Biruin nyo, no? Mataas na leader ng isang organization, pero kung makipag-usap siya, nandyan lang siya. Hindi niya sineseparate yung kanyang sarili. Compared to other organizations na parang napakataas ng mga ganyang klase ng tao na hindi mo malapitan. And I'm so thankful. Amen? Iba yung environment sa items. Amen? Ang dami kong naging kaibigan. Many have become dear friends and encouragers to me. Hindi ko na kayang banggitin yung mga pangalan nyo, isa-isa po, ano? Pero alam nyo kung sino po kayo. And my heart for global missions reignited.
as I surrounded myself with people who love souls and missions. Akala ko tapos na yung desire ko na yon. Akala ko end na. Pero itong Panginoon, yung kanyang goodness, yung kanyang testimony, pinakikita niya na naman sa akin. Pinadala niya yung items. Na una, nire-refuse ko pa yung 2 missionary na ito na tumuloy sa bahay. Amen? And I joined the Bless Canada program. Ito na. I joined the Bless Canada program. 10 po kaming missionaries. 10 po kaming missionaries na nag-apply ng application ng visa. And I was the only one who received the approval. Hindi ko po I don't want to discourage my fellow missionaries who didn't get the approval yet, kasi may iba-ibang timing ang Panginoon sa bawat isa di ba? God's timing is different from each other, for each other. But for me, yung takot ko, yung alalahanin ko na ang hirap kumuha ng visa, ginawa niya ng paraan. Ginawa niya ng paraan. Inapprove niya. 2013 at eto, 2024, may visa na ako. Amen? Di ba napakabuti ng testimony ng Panginoon sa buhay ko? Seeing the Canada visa in my passport, pag binubuksan kong ganyan, napapahiya ako sa Panginoon. Ba't ka nag-doubt? Kung 2013 pa, sumagot ka na sa panawagan ko, baka may visa ka na noon pa, 2013 pa. Di ba? Pinaalala sa akin ng Panginoon yung Luke chapter 1 verse 37. Ang sabi niya sa akin, for without God, for with God, nothing shall be impossible. Di ba? Yung fear, tinakpan niya yung faith ko para maisip ito at i-claim itong word of God na ito na for with God, nothing shall be impossible. Amen? And now, mga kapatid, I am here. Given the opportunity to share this testimony. Yung goodness ng Panginoon sa akin. I was nobody from nowhere. Nobody. Alam niyo naman, di ba? Ang haba-haba ng testimony ko. From nobody to nowhere, but God made me somebody. Yung Ian, ang nickname ko po kasi Ian. Full name ko Mercian. Pero when I became a son of God, a child of God, mas maganda na yung tawag sa akin ngayon. May kasama ng Christ, Christian. Amen? Yung identity ni Christ, nasa pangalan ko na. And when I got saved, mga kapatid, the heaven rejoiced because of my salvation. Luke 15:10. Luke 15:10 says, likewise, I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repents. At ako po yun. Nakakatuwa. Amen? And truly, mga kapatid, ito, totoo. Totoo ito Truly, most of our fears won't come to pass. Yung mga takot natin, hindi naman talaga nangyayari. Kung hindi ako natakot 2013, baka ngayon nandun ako sa Canada. Di ba? So sa ginawa ng Panginoon, nagpalakad-lakad ako sa wilderness for so many years because of my faithlessness. But God turned my fears into faith. And that testing of my faith into testimony. Amen? Diba? Napakabuti ng Panginoon. And from being in the Word to being in the Word. In the Word, Jesus. And now, reaching the lost world with the gospel of Jesus Christ. Dati ay dance para makakuha ng atensyon. But now I share the gospel para mapansin ang aking Panginoon. Amen? Diba? He must increase and I must decrease. So mga kapatid, marami pa akong kwento about items. Pagkatapos ng Taiwan, KL, pagkatapos ng KL, Thailand, tapos ito naman, this time, KL ulit.
Amen. Napakabuti ng Panginoon. While I'm doing my work here in Singapore, nagagamit yung aking work bilang tent maker. Nakaka-receive tayo ng mga missionaries na nag-i-stay for few days. Di ba? At itong aking ngayong ministry online, napapalawak dahil marami nang naaabot because of the goodness of God. So mga kapatid, ang hamon ko po, ang challenge, ang request ko po sa inyo ito. Again, ako po ulit si Brother Mercian Yabut. Kasama ng aking family si Sister Badet at si Aaron Miguel. Please continue to pray for our heart's desire. Amen. And for my family to fulfill God's calling in our lives. Na makapag-serve sa mission field kung saan niya kami tinawag. Amen. Medyo mahaba na yung aking testimony, kaya dito na po natin tatapusin. I hope and I pray na papurihan ang pangalan ng Panginoon. And I hope and I pray sa simpleng testimony na yan, kahit naman paano na-encourage po kayo to go on mission. Huwag nating hayaang ma-overshadow yung ating faith ng ating fear. Amen? Amen. God can turn our fears into faith and test to testimony. Marami pa kayong aabangan na testimony ng ating mga missionaries all over the world. Kaya patuloy lang po tayong mag-like, comment, and share sa ating FB page. Ganun din, i-invite nyo rin ang inyong mga kakilala upang sila din ay mapagpala kagaya ng naranasan ng marami. Salamat mga ka-I-Teams! Magkita-kita ulit tayo next Monday sa ating Mission Monday Testimony! God bless you guys! And God